Hi, magandang araw kapatid. At sa araw na to, it's a privilege to share to you the Word of God. And as we start off, let us first pray. Lord, salamat sa pagkakataong ito na kami ay muli pasisimulan ng araw na ito na nagpapasalamat sa inyo, sinasamba kayo sa Espiritu at katotohanan at nagbubulay-bulay ng inyong salita. Ang madalangin ko po na kayong siyang mangusap sa amin, palakasin niyo kami at encourage kami ng inyong banal na salita na amin pong pag-aaralan. Kayo ang maluwalhati sa lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Hi again, sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang pinamagatan kong Loving God Much. Yes, papaano nga ba natin mamahalin ang Diyos ng higit-higit? Di ba? Parang kung sagad-sagara ng pagmamahal sa atin, tayo kaya, gaano kaya katindi ang pagmamahal natin sa Diyos? Siguro sa from 1 to 10, 10 being the highest, ano kayang number ang pagmamahal mo kay Lord? So, ikaw na lang po ang sasagot kung anong level na po ng pagmamahal mo meron tayo kay Lord. But anyway, sa umagang ito ay nais ko pong bahagi sa inyo ang isang talata na ating pong babasahin, and then from the story that where the passage this verse was taken ay pag-aaralan natin ang lahat ng matututunan natin dito. It is found in Luke chapter 7 verse 47, at itong sinasabi, "Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little." So that's the question, no? Sabi ganon, because she loved much. Question is, how can we love God much? Paano nga ba natin siya mamahalin? Samantalang, kulang pa ba? You ask yourself, kulang pa ba yung ginagawa mo para sa Lord? Kayo lang po makakasagot niyan. Maybe you will say, "Lord, sorry kasi parang hindi ko pa nabibigay yung best ko sa iyo." Sabi nga nung isang hymn, "I wonder have I done my best for Jesus when He has done so much for me." So parang, of course, hindi natin kayang suklian, tapatan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pero paano nga ba natin gagawin at least yung kaya natin gawin? Now, from this verse that we have read, tatlong bagay yung makikita natin dito. But before that, let me give you the story. No? Si Christ was invited by a Pharisee, and he's also said to be a leper. At itong si Simon the leper, in-invite si Christ, at nung in-invite si Christ, later on nalaman itong babae na isang makasalanan, na sabi ng Bible, she was a sinner, ay nalaman niya si Kristo ay nandoon sa bahay ni Simon the leper. So what she did is she brought an alabaster box of ointment, and she anointed Christ, and she showed to him how much he loved him. So yun yung kwento nito, and of course, habang ginagawa ng babae yung pagsisilbi niya sa Panginoon, si Simon the leper nakatingin and very critical in spirit. Sabi ni Simon the leper, "Naku, kung talagang ito, Panginoon, kung prophet talaga ito, kung siya talaga si Lord, malalaman niya na yung gumagawa at humahawak sa kanya ay isang makasalanan." Diba? So sabing ganun, I doubt kung totoong prophet ito si Christ. Pero dahil alam ni Christ yun nasa puso ng tao, nagbigay si Lord ng isang parable o ng isang kwento. Sabi nga noon, "Simon, mayroon 2 taon nagkakautang ng malaking pagkakautang. Yung isang utang niya ay 500 denarii. Denarii ay equivalent sa 1 day wage. So that's 500, so more than 2. More than 2 years po na utang. Tapos yung isa naman 5 denaryo. So later on, dahil yung dalawa hindi mo bayaran, pinatawad sila. Sino kaya ang tanong ni Kristo kay Simon, sino sa dalawang pinatawad ang magmamahal ng labis? Ang sagot naman ni Simon the leper, "I suppose, Lord, the one who was forgiven the most." Sabi, alam mo, tama Simon yung sinabi mo. Alam mo ba, itong babaeng ito,
Sinabi ni Kristo, pumasok ako sa bahay mo, hindi mo man lang ako welcome ng traditional case sa mga nobilities, hindi mo man lang hinugasan yung pa ako dahil puro alikabok, hindi mo man lang ako inanoint ng oil. Pero itong babaeng ito, simula nung pumasok siya, walang tigil na pinunasan ng kanyang buhok ang aking paa, walang tigil na kanyang inanoint ng oil at pinaghahalikan ng aking mga paa na hindi mo sa akin ginawa. So sabing gano'n ng Lord, tingin ko itong babaeng itong tunay na nagmahal. So that's the story. Now, ano makikita natin dito? Siguro, ang lesson na dapat makita natin dito as I see it, 3 things. Una, how to love God much. Number 1, realize the depth of our sin and our lostness. Until you realize kung gaano kalalim ang pagkakasala mo at gaanong ikaw ay talagang hindi karapat-dapat, hindi mo iibigin ng Diyos ng labis. Di ba? Sabi sa verse 37, "And behold, a woman in the city which was a sinner." So, kilala itong babaeng ito na makasalanan. Pero, kahit siya yung makasalanan, siya ay pinatawad ng Diyos. Na-realize niya kasi. So, until you realize na wala tayong pinagkaiba sa pinakamasamang tao dito sa mundo, we will not be motivated to love God that much. Okay? Siguro bibigay mo lang kapiraso. Lord, siguro depende sa pagkakaunawa mo sa pagkaibig ng Diyos sa'yo. Kung sa tingin mo parang konti lang ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, Lord, tama na tong 10% ng buhay ko kasi total, tithes belongs to you, di ba? So, okay na yan, Lord. Yung 90% akin yan ng buhay ko. Kung gano'n ang tingin mo kay Lord, then siguro hindi mo pa talaga siya na labis na naintindihan at minamahal at naunawaan. Kung kaya't sa tingin mo, yun lang ang kaya mong ibigay sa Kanya. Pero itong babaeng ito, talagang minahal niya. So number 1, to love God much, realize the depth of our sin and our lostness. Number 2, remember the depth of the Savior's love. Tandaan mo kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa iyo. Minahal ka niya ng labis-labis. In fact, namatay siya para sa iyo. And sabi nga when He was on the cross, you were on His mind. Ikaw ang iniisip ng Lord. At alam po ninyo, alam ng Lord, hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Kaya nga sinabi dito sa my verse 42, and when they had nothing to pay, hindi nila kayang bayaran yung kasalanan nila. Ang sabi noon, He frankly forgave them. Pinatawad nila sila pareho. So makikita natin dito na talagang alam ng Lord, hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin, pero pinatawad tayo ng Lord. Amen? Now, not only realize the depth of our sin and our lostness. Number 2, remember the depth o yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Number 3, be ready to devotedly serve out of love. Maging handa ka naman dahil ikaw tumanggap ka ng kapatawaran, Lord. Ikaw tumanggap ka ng eternal life. Ikaw tumanggap ka ng mga blessings ng Lord na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Let's be ready to devotedly serve the Lord out of love. Kaya nga nung nalaman ng babae na si Kristo ay nandun sa may lugar ni Simon the leper, sabing ganon, dali-dali siyang pumunta para pagsilbihan ng Panginoon. And when she knew that Jesus sat at the Pharisee's house, she brought an alabaster box of ointment and stood at the feet behind him, weeping. And what else? Ang ginawa niya, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head. So grabe yung pagmamahal at paglilingkod. At hindi lang yun and kissed his feet and anointed them with the ointment. So makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At alam nyo, ang mahalaga doon sa babae ay pasalamatan ng Lord, i-honor siya, at pagsilbihan siya. Ganoon naman talaga, di ba? Pagka yung buhay natin na walang silbi at wala naman talagang eternal significance, dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tumanggap tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. There is no other way, there is no better way but to use the life that we have, the remaining years of our life, to serve the Lord faithfully.
disregarding of what people will say, ang mahalaga ay mahalin, pahayag natin ang pagmamahal natin sa Diyos, pagsilbihan siya at paglingkuran ng buong buhay. Manalangin tayo. Lord, thank you po sa pagkakataong ito na natunghayan namin yung kwento ng isang babaeng makasalanan na pinatawad ninyo na umibig ng labis dahil sa inyong dakilang pagmamahal at kapatawaran na ipinagkaloob sa kanya. Kami rin naman, Panginoon, naway lalo namin maunawaan kung gaanong kami lost at talagang walang magagawa para iligtas ang sarili namin, subalit kinahabagan nyo kami. At narito, Panginoon, bawat araw ng buhay namin, binibigyan nyo kami ng pagkakataon para ipaglingkod at ipagsilbi ang aming buhay para po sa inyong ikaluluwalhati. Panginoon, salamat sa pagpapatawad nyo sa amin. Salamat sa pagmamahal ninyo. Tulungan nyo kami na lalo kami lumago sa biyaya ninyo. Lalo namin maunawahan ang inyong dakilang pag-ibig sa amin at mahalin namin kayo ng labis. Ito ang aking dalangin sa pangalan ninyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon.